listening to 99.0 Voice FM. Mula sa tanggapan ng Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamumuno ni Minister Mohamed Iqbal, inihahandog ang programa Mga Panduwa ng MBHTE. Isang oras na talakayan ng mga napapanahong paksa na may kaugnayan sa edukasyon. Mga panduwa ng MBHTE. Maghahati din ng impormasyon tungkol sa mga programa ng MBHTE, mga kaganapan sa Schools Division, daluyan ng kaalaman at napapanahong uri ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Mga panduwa ng MBHTE. Mapapakinggan tuwing Lunes at Miyerkules, ika-9 hanggang ika-10 ng umaga, dito lang sa 99.0 Voice FM Cotabato. Mga panduwa ng MBHTE. Ang programang ito ay sinusuportahan ng The Asia Foundation sa pakikipagtulungan ng United Youth for Peace and Development. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oras pa natin mga kabangsamoro, ganap ng 5 minuto nakalipas ang alas 9 ng umaga. Welcome po muli mga kabangsamoro sa ating programang Mga Panduan ng MBHTE o Ministry on Basic Higher and Technical Education. Kasama din natin siyempre dito ang Madaris ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Okay, sa ngalan po ng ating pong Chief Minister Ibrahim Balawag Ibrahim o ni Haji Murad ng ating MBHTE Minister Mohamed Iqbal, gayon din ng ating kaagapay sa Voice FM Technical Control si 39 Eggs Abang, gayon din ang ating manager ng Voice FM Cotabato, Nas Maulan, Nas Bangsamoro, Talipasan. Ayun, maraming salamat kakali at naayos natin ng maganda itong ating programa ngayong araw na to ng Wednesday, ika-9 sa buwan ng Setyembre taong 2020. At ito ang programang Mga Panduan ng MBHTE na inyong mapapakinggan sa DXJC 99.0 Voice FM Cotabato, ang bagong boses ng Bangsamoro. At inyong napapakinggan tuwing Lunes at Miyerkules alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, ano ho, mga kabangsamoro. O kaya tumutok lamang mga kabangsamoro dito sa Voice FM Cotabato para po sa ating programang Mga Panduan ng MBHTE. Okay, ito pag-uusapan natin ngayon na dito sa ating pong napapanahong programa ng MBHTE, ang mga panduan ng MBHTE, kung ano ang ginagawa ng ating mga opisyal sa nalalapit na pagbubukas ng ating pong paaralan sa Oktubre 5, no? Oktubre 5. Tumutuloy, inshallah. Hindi magbabago. Sana po tuloy-tuloy na ang paghupa po ng COVID-19. Tama po kakalit, meron po tayong inihahandang mga panayam mula sa ating ministry upang ipaliwanag kung paano nabuo ang MBHTE na kung saan ay ulitin po nating i-replay ang naturang mga ating nakuhang interview para ho sa kabatiran ng mga magulang, mga mag-aaral at mga guro at iba pang mga partners ho natin dito sa education sector, ano ho. Itutuloy po natin ang pagpapaliwanag sa Education Continuity Plan o yung tinatawag na ECP. Yes. Ng ministry sa pamamagitan ng ating bisita mamaya mula mismo sa tanggapan ng MBHTE Basic Education sa pamumuno naman ni Dr. Rahib El Cudo, ang Basic Education Director General Designate. Ating makakasama mamaya si Kabangsamorong Sir Yul Olaya, ang coordinator ng Working Committee for Policy Research and Coordination Technical Working Group for
education continuity, Kakali. Yes, bago tayo magpatuloy pa rin ato, gusto nating pasalamatan ng ating mga partners mula sa US EID, Ayun. sa kanilang project Peace Connect, at sa Asia Foundation sa kanilang suporta. Of course, dinaan sa United Youth for Peace and Development, yung UNIPAD. Sa pamagitan ni Mursidin Hussein, ang ating Director ng Development Management Center ng UNIPAD. At nagpapasalamat din tayo, Kakali, sa MBHTE, sa DXJC 99.0 Voice FM, Cotabato, sa pag-accommodate po nila sa ating programa. At lubos tayo nagpapasalamat sa presidente nito, ang presidente ng Voice FM Cotabato, na si Sir Saad Sindatok. At siya nga pala, mga Kabangsamoro, salab din sa ating mga viewers ngayon na nanonood sa pamamagitan ng MBHTE Facebook page, kaya din sa Bangsamoro Multimedia Network Facebook page na nanonood din sa ngayon. At syempre pa, nakahook din po tayo ngayon sa Bangsamoro Communications Network, mga Kabangsamoro. At tayo nagpapasalamat sa kanilang presidente na si Sir Emran Muhammad. At live tayong napapakinggan ngayon sa Sultan Kudarat, Maguindanao at Cotabato City chapters ng Bangsamoro Communications Network sa frequency nito na 146,080. Ayun. Yes, pansamantala, mayroon pala tayong nakalimutan natin yung last week, hindi natin, may mga prizes tayo, no? Pero hindi natin yun napatakbo ng gusto. Pero ngayon siguro, inshallah, yung ating pong mga prizes dito sa Panduan sa MBC, kung saan ay magtatanong po tayo sa ating pong mga tagapakinig sa radio, at of course sa yung nakikinig, nanonood sa kanilang Facebook, at mamigay tayo ng mga libreng load. Pero last week, sorry, wala pa tayo nabigyan ng load. Pero nandyan pa ang load. Hindi po namin ipinamigay, hindi namin ginamit to para po magamit natin yan sa makasagot sa ating trivia contest, para sa mga katanungan natin. At of course, para yan sa feedback survey rin natin. Alhamdulillah. So, mga parents, sa mga learners natin na nakikinig sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao areas, ang ating pong priorities ngayon na mabigyan ng pagkakataon, mga Kabangsamoro, na makapagtanong at baka sakali manalo pa sila ng load kapag masagot po naman nila ang ating mga tanong. Ngunit, pwede rin pong sumali ang mga listeners at viewers natin sa Cotabato City at maging sa outside the BARM areas. Paalala po natin sa mga kamag-anak na mga kasama po natin dito sa radio program personnel ay hindi po sila maaaring sumagot sa ating mga katanungan para sila ay makakuha ng prizes dahil alam na nila siyempre yung mga kasagutan dito. At huwag nilang ituro ang sagot, no coaching. No Anyway, coaching. para sa gustong sumagot, narito po ang ating hotline numbers para sa ating programang Panduan o MBHC na pwede ninyong tawagan o padala ng inyong SMS o mensahe. Sa Smart ay 0961-081-0429. 0961-081-0429. Ang TM ay 0967-712-5829. Ayun, at para sa mechanics ng ating trivia contest, mga Kabangsamoro, ibibigay po namin ang mga katanungan mamaya at ang source ng ating mga katanungan ay dito mismo sa ating tinatalakay. Para sumali, i-text ang Panduan, then space, yung tinatalakay ho natin para sumali ay siyempre yung inyong kasagutan, ang inyong pangalan, and then ilagay din yung inyong kasarian, address, edad at saka yung cellphone number para sigurado ho tayo na yung mabibigyan talaga ng load, no? Kapag sila ho makakasagot dito sa ating trivia contest ay ang inyong mismong ibinigay na numero. At syempre, meron pong ₱100 para ho sa dalawang winners natin every episode. So ngayong episode 2 natin, Kakali, ay merong 2 winners, no, na makakakuha ng load kung masagot nila ang ating mga ibabatong katanungan. Yes, ang kailangan lamang ay
kung nakikinig kayo dito sa ating programa, maghanda kayo ng inyong bulpin at papel dahil kailangan ninyo nang mag-take note. Kasi meron tayong mga pag-uusapan dito. Usually, hindi nang kinukunan natin ng tanong natin to, no? Usually. At pangalawa ay mamaya, lalo na doon sa mga mensahe ni Yul Olaya ay marami kayong dapat i-take note. Dahil malamang doon na ho natin kukunin yung ibang mga katanungan at welcome dahil dumating na rin yung team ni Sir Yul Olaya ng MBHT kasama si Kabangsamorong Amir Dodo. Time check ho mga Kabangsamoro, oras natin sa Pilipinas at sa impilang DXJC 99.0 Voice FM Cotabato ay 14 na minuto na po makalipas ang alas 9 ng umaga. At ang oras na yan ay hatid sa inyo ng BARM Office of the Interim Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim. Kakali at sa mga Kabangsamoro natin, atin ang alamin kung ano ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education o yung tinatawag na MBHTE. Dahil last program hindi po masyado maganda kaya i-replay natin ulit yung explanation ng ating Deputy Minister for MBHTE. Opo, malalaman din natin dito kakali kung ano yung kabuuan ng MBHTE sa pamamagitan ng mismong yung nabanggit si Atty. Haron Milling at siyempre yung mag-explain din kung ano itong nag-sponsor sa ating programa, itong tinatawag na Project Peace Connect ng TAF na sinusuportahan ng USAID. Atin pong panorin ng ABP materials nito mga Kabangsamoro na inihanda ng ating team para lubos po nating maintindihan ang MBHTE at after that ay magbibigay na po kami ng mga katanungan mga Kabangsamoro. Atin hong pakinggan at panorin ito hong ating naihandang video footage. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una, ang MBHT is the acronym for the Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Itong MBHT na ito ay isa sa mga primary ministries na kasama sa interim cabinet as provided for in Section 8 interim cabinet of Article 16, which is the Bangsamoro Transition Authority. Ibig sabihin, itong MBHT ay isa sa 15 line ministries na kasama sa tinatawag na interim cabinet kung saan ito ay pinamumunuan ng ating interim Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim, at ang MBHT naman ay na-assign sa isa sa mga pinaka-senior na member ng Central Committee ng Moro Islamic Liberation Front, the same time the chairman of the Committee on Information of the Central Committee of the MILF, Minister Mohagir M. Iqbal. So, ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education, pinagsama-sama na dito yung 4 na subsectors ng education. Kung matatandaan natin, una dito yung tinatawag na basic education, which is from kinder up to secondary or senior high school. Pangalawa dito yung higher education, ito po yung binubuo nating mga college level na education. Pangatlo ay ang sector ng technical education kung saan ito yung dating tinatawag na TESDA. Ito ay kasama na ngayon na incorporate na sa MBHT. Ang pang-apat ay yung tinatawag natin na madrasa education. Ito ay dating magkakahiwalay itong 4 na ito. Ang basic education ay siyempre ibang
division yan or part ng ano. Tapos ang higher education, yung CHED naman, Commission on Higher Education, hindi rin under sa Department of Education noong araw. Pangatlo, yung technical education noong araw under sa TESDA, Technical Education and Skills Development Authority, ay hiwalay rin yan. At pang-apat dito ay yung Bureau of Madaris, kung saan ito ay sa unang arrangement dito sa then Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM ay hiwalay rin pero dito sa new arrangement, dahil nga sa nandito tayo ngayon sa period of transition from the ARM to the BARM, ito ay pinagsama-sama na sa isang ministry na kung tawagin ngayon ay Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE. Ito po ay thinking ng ating mga lawmakers. Perhaps nakita nila siguro na the truth of the matter is ang history ng ARM or Autonomous Region in Muslim Mindanao ay halos kolela tayo sa buong Pilipinas in terms of competency ng ating mga graduates, ng ating mga nagtatapos na mga mag-aaral ay talagang nasa hulihan tayo. So siguro ang wisdom ng ating mga lawmakers who are the senators of the Republic of the Philippines, yung mga members of Congress, in cooperation and in consultation with the negotiators of the Moro Islamic Liberation Front, nakita nila siguro na mas magandang ipagsama-samahin ito at i-ano sa isang ministry para mas maano yung kumbaga centralize yung management at saka siyempre yung mga policies, yung mga patakaran ng ano dito ay kumbaga manggagaling lang sa isang ano, hindi yung katulad noon na kanya-kanyang hiwa-hiwalay ang mga polisiya, mga desisyon na ngayon dito lang under sa minister ng MBHT ang lakat kung paano niya palakarin ang mga polisiya ng apat na pinagsanid na mga subsector ay sa isang ano lang, sa isang opisina lang. Yan na nakikita kong wisdom kung bakit pinagsama-sama yan. Well, it's a long journey. Actually, we are in a state of transition. Even in the allocation of funds sa line ministries ng BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, modesty aside, ito ang pinakamalaking allocation ng 19.5 billion ang inano dito sa school year, calendar year 2020-2021. Napakalaki ng ano po nito, ng budget nito. Almost more than 50% of the budget of the nandito ngayon sa sa MBHTE. And it goes without saying na dahil nga doon sa centralized management ng ministry, it follows na with the provision of a huge amount of budget na siguro binigyan din ng kumbaga pahiwati ang ministry na it's all yours, it's in your hands now kung paano ni palakarin na maayos ang Ministry of Education. So ito kasi sa totoo lang ang MBHTE ay although we have already started, kumbaga sa sasakyan ay umandar na ang pero hindi pa ito kung ang pagtakbo ng kasi we need to have a comprehensive and inclusive Bangsamoro Education Code. Ito sad to note na ang Bangsamoro Education Code ay which is almost more or less mga 90% complete na, pero dahil sa nangyaring pagdating nitong enemy natin, invisible enemy natin na COVID-19 ay medyo natenga yung ng Bangsamoro Education Code. Pero suffice it to say na we have done a lot of consultations already with the experts, even with our friends from outside the Philippines, international
non-governmental organization ay nag-isa dito, nagkaisa na tulungan ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education upang magkaroon ng isang comprehensive na Bangsamoro Education Code. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo, sa ating mga kapatid na nasa media ng pagbigay niyo sa amin ng panahon upang bisitahin kami rito at kumuha ng konting mga inputs from the Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Kami po rito ay as initiated dito sa Bangsamoro Organic Law, the education in the Bangsamoro is a subsystem of the national education system. Subsystem nga dahil, kumbaga, hindi naman sa carbon copy ng education system ng Pilipinas, kundi the minimum basic requirements ng Department of Education, ina-adapt natin dito sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education. What is important here na hindi naman totally na carbon copy ng national education system, ay dito mayroon dalawa tayong gagawin na wala sa national education system. Ano yun? Yung pag-aaral natin ng Islam, the study of Islam, because the study of Islam is the main point kung bakit tayo na-identify ng mga Muslim. Pangalawa, the study of the Arabic language. Wala ito. Pumunta ka 17 regions of the country. Ito ay totoo lamang dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Suffice it to say na kahit na autonomous tayo, ay nakaangkla ka rin ang natin sa national education program natin. As a matter of fact, every now and then, kasama po ako sa continuing ang tawag doon, yung teleconference ng lahat ng mga regional directors, 17 regional directors and other undersecretaries and assistant secretaries of the Department of Education National para ma-update tayo kung ano man ang gagawin nila, lalong-lalo na ngayon sa tinatawag na new normal. And sad to say, itong new normal kasi, ito yung abnormal. With that, ako nagpapasalamat sa inyo na sana po ay continue ang ating pakipag-ugnayan sa amin at ating continue rin ang ating journey together towards the realization of the dream of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, in particular the Ministry of Basic, Higher and Technical Education in support of the moral governance ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim at ang 12-point priority agenda ni Minister Muhagir Iqbal. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kabangsamoro, tama po ang ating orasan. Oras sa Pilipinas, kinap ng 26 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At kayo patuloy pa rin nakikinig at nanonood sa ating programang mga panduan no MBHTE. Yes, ito, kaunting kwan lang doon, paliwanag doon sa sinabi po ng ating Deputy Chief Minister. Maliwanag po masyado na i-emphasize niya yung apat na branches o departamento ng ating MBHT, yung basic, higher and technical, of course, plus madaris. At naipaliwanag din niya yung kaibahan, uniqueness ng ating pong BARM with regard sa education, lalo na dito sa education natin dahil special na matatalakay doon yung Islam at yung Arabic studies. Mashallah. So, kumpletong-kumpleto pala ngayon, no? Ang edukasyon ng Bangsamoro. At syempre kakali, nalaman din natin kung ano yung kabuuan, no, ng MBHTE. At ngayon ay bibigay na ho natin, mga kabangsamoro, kakali yung ating katanungan para sa 100 piso na load, no? Narito ho ang ating hotline numbers para sa ating programang mga panduan ng MBHTE na pwede po ninyong tawagan o di kaya ipadalhan ng mensahe sa ating smart 096108-10429. Inuulit ho natin smart 09610810-429. At sa TM naman 09677125-829. Uulitin natin 09677125-829. At
sa ating katanungan, eto na, mga Kabangsamoro. Sa mga nakikinig ngayon at nanonood sa Lanao del Sur area, sa Maguindanao at sa lungsod ng Cotabato at sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sa mga magulang, parents, ha? Bulpin at papel. Kumuha na kayo. Ito na. Ang ating katanungan, ano ang ibig sabihin ng MBHTE? Yung acronym mismo na MBHTE. Ano ho? At pangalawang tanong natin, kakali. Ano ang ibig sabihin ng ECP? Ayun. Oo. Ano ang ibig sabihin ng ECP? Huwag ho naming ibigay yung full details nito dahil yun din yung kasagutan. Napakasimpleng tanong lang, no, kakali. So, pero bago natin pala kay ang susunod na dito si Yul, no? Importante masyado itong kay Yul dahil continuous ito ang kanya pong by series, no? By series sa bago si Yul yun ay kakaroon muna tayo ng commercial break para mapagbigyan daan natin itong ating panawagan, no, na tuloy lamang ang pag-enroll kahit nasa kabila ng pandemyang ito. At inyong papakinggan, siyempre, ang Interim Chief Minister na ho mismo, si Sir Ahud Balawag Ibrahim, kasama yung ilang conversations mula sa parents at saka sa mga learners, mga Kabangsamoro. Narito ang naturang mga reminders. Nay, gusto ko nang mag-aral. Oo naman, anak. Mag-aaral ka kahit dito lang sa bahay. Ito nga may learning activity sheet na galing sa iyong teacher. Ang sabi ng teacher mo, dito daw nakasulat ang mga gawain mo sa loob ng 1 linggo. Yes! Pabasa nga niya, Nay. Heto, anak ko. Name of learner, Aisha Salik, grade 5, subject science, activities, steps. Maraming salamat po, Nay. Ang galing nito. Madaling masundan. Manatiling ligtas, mag-aral, tuloy ang pag-aaral kahit nasa bahay. Para sa karagdagang kaalaman, makipag-ugnayan sa MBHTE Regional Office o sa pinakamalapit na paaralan sa inyong lugar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang Bangsamoro government ay naglalaan ng malaking importansya sa karapatan ng mga bata na makapag-aral. Sa gitna ng pandemyang ating kinakaharap, ramdam ko ang pagkabahala ng marami sa ating mga magulang tungkol sa pagbabalik eskwela ng kanilang mga anak. Ilang buwan ding natigil ang mga bata sa kanilang mga tahanan dahil sa lockdown na ating ginawa para sa kaligtasan ng lahat. Nais kong ipaalaala sa mga magulang ang mahalagang adhikain ng pamahalaang Bangsamoro na no Bangsamoro child will be left behind. Mula Agosto 1 hanggang Agosto 23, magsisimula na ang paunang education exercises ng mga bata sa kanilang mga bahay. Kaya't ipa-enroll natin ang ating mga anak ngayon sa kabila ng pandemyang ito. Ramdam ko ang inyong pangamba. Bilang inyong mga opisyal, masusi po naming pinaghahandaan at ginagarantiya na ating education partners sa pamumuno ni Minister Muhajir Iqbal ng MBHTE ang home learning delivery modality. Ibig sabihin nito ay mag-aaral ang mga bata sa kani-kanilang bahay, kapiling ng kanilang mga magulang o guardians. Ang home learning modality sa BARM
ay lalo pang pinagtitibay at pinahuhusay ng MBHTA upang tuloy-tuloy at ligtas ang pag-aaral ng mga kabataang Bangsamoro. Sasanayin din sila sa mga inilatag na health standards sa protocol upang maging ligtas ang kanilang pagbabalik eskwela sa panahong magbubukas muli ang paaralan. Sinisiguro namin na magiging ligtas ang ating kabataan, tiyakin nating ligtas ang kabuuan ng paaralan sa loob ng classroom at labas nito, sunod sa mga alituntunin ng sektor ng kalusugan sa new normal. Inaanyayahan ko ang mga magulang na makipag-ugnayan sa MBHTA para mas mabigyan kayo ng kapanatagan sa pagbabalik eskwela ng mga bata sa pamamagitan ng home-based learning. Ang new normal na dala ng pandemyang COVID-19 ngayon ay nag-uudyok sa ating lahat bilang mamamayang Bangsamoro na magkaroon ng iisang layunin, ang mabigyan ng kalidad na serbisyo ang ating edukasyon kahit sa panahong dala ng COVID-19. Ang edukasyon ng kabataang Bangsamoro ay gawin natin isang halimbawa ng pagtutulungan at pagkakaisa. Lahat tayo ay may tungkuling maaaring gampanan para itaas ang kalidad ng edukasyon sa buong region. Maraming salamat po sa inyong lahat. Wassalamualaikum. Siti, naka-enroll na ba si Aisha? Hasna, oo, naka-enroll na. Kaya lang ipinagbabawal pa ang pagtitipon-tipon ng mga bata sa loob ng classroom ayon sa pamahalaan. Paano ba ang pag-aaral ng mga bata ngayon? Tama ka, Siti. Habang nariyan pa ang pandemang COVID-19, bawal ang anumang klase ng pagtitipon. Pero tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga anak natin. Inihanda ng MBHTE ang pag-aaral sa bahay, home-based learning. Ay, ganun ba? Ibig sabihin ba niyan tayong mga magulang ang magtuturo sa kanila? Paano ang katulad namin na mababa lang ang pinag-aralan? May tuturo kaya natin ang tamang aralin sa mga anak natin? Tama ka, Siti. Tutulungan natin ang ating mga anak na matuto kahit nasa bahay sila. Ako nga hindi rin naman mataas ang pinag-aralan. At si Kumaring Elsa na nasa kabilang bahay, hindi nga nakapag-aral. Pero kakayanin natin ang hamon sa panahong ito. At tayo ang magsisilbing gabay ng ating mga anak ngayong may pandemya. Nakita ko yung learning activity sheet o LAS na bigay ng teacher ng anak ko. Napakadaling maintindihan. Oo, salamat sa inspirasyon, Hasna. Makikipag-ugnayan na rin ako kaagad sa guro ni Aisha para makakuha na rin ako ng learning activity sheet. Manatiling ligtas, mag-aral, tuloy ang pag-aaral kahit nasa bahay. Para sa karagdagang kaalaman, makipag-ugnayan sa MBHTE Regional Office o sa pinakamalapit na paaralan sa inyong lugar. Oras mo natin sa ating programang mga panduan ng MBHTE at sa impilang DXJC 99.0 Voice FM at sa ating nakahook na two-way radio ang Bangsamoro Communications Network Incorporated. Ganap ng 37 minuto makalipas ang alas 9 ng umagang oras ay hatid po sa inyo ng ICM o ni Interim Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim. At ng MBHTE ni Minister Muhagir Iqbal. Ayun. Akali, mukhang ready na. Ngayong araw na to, nag-Wednesday ang ating guest. Babatiin muna natin ang kanyang pagpupugay sa madlang nakikinig at nanonood. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, siguro ayun, itutuloy natin kasi yung Lunes ay nasimulan natin, napasilip natin sila, pero papasukin na natin sila at
dapat i-elaborate mo na yun ng husto para maintindihan dahil napakarami po nagtanong, bakit hindi niyo itinuloy? Sabi ko, wala nang oras. Yung anak ko nakikinig eh. So ngayon, ipapaliwanag mo sa kanila ng gusto ano itong ECP. Sige. Bali, ano po yung yung ECP? Ito po yung Education Continuity Plan. At dito sa Education Continuity Plan kakali, dito nakapaloob yung ito yung gabay natin kung paano ipagpapatuloy yung pag-aaral ng mga bata sa kabila ng pandemya at sa kanilang mga bahay. So, siguro kakali ipapaliwanag ko, Brother To, yung tinatawag natin home-based. Ayun. Home-based. Ano yung home-based learning? Home-based learning. So, home, bahay, o tahanan. So, doon tayo mag-aaral. Pero ang kaibahan nito sa ibang mga paraan ng pagtuturo at pag-aaral ay ang home-based learning ay gagamitin niya yung mga gawain mismo sa bahay bilang pagkukunan ng aral. Ano ba ang mga gawain sa bahay? So, sa mga magulang na nakikinig, alam na alam po ninyo kung anong mga gawain sa bahay. So, ang home-based learning ay nakabase sa mga gawain sa bahay. So, halimbawa, sa mga gawain sa bahay, yung pagluluto, pagtatanim, pagtitinda, paglilinis ng bahay, at iba pang mga ginagawa ng pamilya sa bahay. So, kung kaya't ang gagawin ng mga bata ay yung mga normal lang na mga ginagawa sa loob ng bahay. Pero ang tanong, paano naman ito magiging kabahagi ng pag-aaral? Yes. Oo. Paano ito? Graduhan ba sila kung sila'y maglaba? Kung sila'y magtinda? Kung sila'y magtanim? Pwede po silang, ipapaliwanag ko po yun, kakali kung paano yun. Okay. Grading system. Grading system, kung paano ba yan? So, walang guro sa bahay. So, sinong magiging guro? Tama po. Okay. So, ganito pong mangyayari niyan. Ang ating mga guro ay marami pa rin po silang gagawin. Ang kanilang gagawin ay gagawa sila ng parang lesson plan. Pero dahil nasa bahay, dahil ang lesson plan ginagamit sa loob ng classroom. Yes. Pero dahil ang mga bata ay wala sa classroom, ay kundi nasa bahay, ang kanilang gagawin ay sa halip na lesson plan, ang gagawin nila ay tinatawag na learning activity sheet. Ito po ay papel kung saan nakasulat lahat ng mga gagawin ng bata, mga gawain. Halimbawa, kung ang gagawin ng bata ay pagluluto, magluluto siya ng halimbawa ng plil o di kaya puto, So nakasulat doon ang bawat isa-isa, step 1, unang hakbang, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-5, hanggang maluto niya yung puto o di kaya plil. So sa proseso ng pagluluto na yon, doon na ibabase ng teacher kung ano yung kanyang matututunan. Halimbawa, ang step number 1, kumuha ng iba't ibang mga ingredients. Sukatin. So, sukatin ngayon ng bata kung ilang cup ng harina at lulutuin niya ng ilang ganong minuto, paghahalo-haluin yung ibang mga sangkap. So, sa totoo niyan, ito ay pwedeng maging subject sa mathematics. Pero actual yan yung pagluluto, hindi po theoretical. Actual, actual. So, ang magulang na hindi marunong bumasa at sumulat, pero marunong magluto, siya mismo ay makakapagturo sa anak niya na, anak, ganito karaming cup ang gagamitin mo. So, yan ay mathematics, tamang pagsukat, at saka yung ratio ng kung, halimbawa ang ratio, kung isang cup ng asukal, dapat 5 cup ng harina. So, yan ay ratio and proportion kung sa mathematics. Ngayon, pwedeng science din naman po yan. Kasi hahaluan, bakit tumataas kung haluan ng baking powder, yeast,
bakit tumataas ang Umaalsa. ano? Yan ay reaction, yan ay isang chemical reaction na nangyayari sa arena na nilalagyan ng live na bacteria. Ang yeast ay live na bacteria siguro yan. So yan din po ay science. So may integrate natin dyan. Ngayon, ipapasulat naman yung bata kung ano yung kanyang napansin sa paglagay niya ng yeast, sa pagluto niya ng ilang oras, ganito, ilang minuto, anong nangyari sa kanyang niluluto. So isusulat niya. Sa pagsulat niya, yan, kung sa Filipino yan, kung sa Tagalog susulat, yan ay pwedeng maging Filipino subject din. Masya Hindi kaya kung isusulat niya ng English, yan din po ay English na subject. So, ang ibig sabihin sa home-based learning, kung ano yung mga ginagawa ng bata, at ito pa yung magandang halimbawa pa. Halimbawa, paano kung tatay nangingisda? Sa science subject, lalong-lalo na sa elementary, merong tinatawag dyan na topic na ecosystem. Ecosystem. So, kabahagi ng ecosystem, kung ano yung mga hayop at halaman na mga nabubuhay sa kanilang mga natural na environment. Natural na environment. So, halimbawa, ang topic ay tungkol sa mga iba't ibang klase ng isda. So, kung ako ang guro, iaangkop ko ngayon ang aking subject doon sa normal na gawain ng bata sa bahay. So, halimbawa, ito, ecosystem. So, ang aking pwedeng maging activity nito para sa aking mag-aaral ay ang iba't ibang klase ng isda. Kasi mangingisda ang kanyang tatay. Iba't ibang klase ng isda. Ipapadrawing ko sa kanya ang iba't ibang klase ng isda at ipapa-identify ko sa kanya kung saan nakatira ang iba't ibang klase ng isda. Saan sila nakatira, paano sila nabubuhay. So, yun ang i-discuss doon sa ano. Ngayon, ang activity doon ay i-interviewin ng bata ang kanyang tatay. Mashallah. So, interviewin ng bata ang kanyang tatay. So, tuturuan ang bata itong mga tanong sa iyong pag-interview. Ano ang iba't ibang klase ng isda na makikita sa pawas? Saan ito nakatira ang mga isda na ito? Paano ito sila nabubuhay? At pwede rin, paano ito sila nakakatulong sa ating pamumuhay? Kasi dapat na i-apply, ang home-based learning ay na i-apply sa totoong buhay. Isang klase ng pag-aaral na na-apply sa reality. Sa real life. Sa real life. Opo, real life situation yun eh. So, ibig sabihin, Sir Yul, may actual na ginagawa yung parents, halimbawa, pumunta ng pawas yung sa mga ilog para manghuli, halimbawa ng isda, kasama yung kanyang anak. Kasama ang kanyang anak, pwedeng pagbalik niya, mapapakita niya sa anak. Okay. Ito yung mga nahuli natin. So, halimbawa, Brother To, ang mga nahuli niya, mga gurami. So, ito, gurami. Na iba't ibang klase. I-drawing niya yung gurami. Ito, pupuyo. Okay. Ito, haluan. Ito, lidop. Okay. Ito, tilapia. Na halimbawa, kung pupuyo, saan nakatira ang pupuyo? Alright. Na, hindi alam ng teacher yan, pero alam ng tatay. Okay. So, may tuturo ngayon ng tatay kung saan nakatira. Dito yan nakatira sa mga ganito, mga putik, mga damo-damo. Ngayon, paano sila dumadami? So, magtuturo ngayon ng tatay, dumadami yan dahil ganito, kung ganito ang kanilang environment, mas madali silang dumami. Ang next na question posible ay, paano natin maproprotektahan ang kanilang tirahan para tuluyan silang dumami. So, yun, ang tatay ang magiging resource person. Mashallah. So, pero, ang pinag-aaralan nila ay actually science. Science. Ecosystem. Alright. Yun. So, yun po ang home-based learning. So, hindi po problemahin yung maraming mga material kasi aalalahanin po ng guro yung ano yung mga material na mayroon doon sa bahay, ano na yung pwedeng naandun na hindi na kailangan bilhin. Halimbawa, Sir Yul, yung sa subject naman ng mathematics. In connection doon sa nahuli, halimbawa, ng tatay
Tama. na isda. Paano naman natin ma-connect yung mathematics subject? Madali Okay. i-correct yung mathematics subject doon. So, halimbawa, ilan ang kanyang nahuli, ilang kilo ang kanyang nahuli. So, mga numero yon. Mashallah. Mga numero Okay. yon. So, depende kung gaano kalaki o anong grade ang bata, pwedeng ang mathematics niya ay pang grade 1. Pwede rin pang higher level. Halimbawa, pang grade 9 or pang grade 10. So, halimbawa, ilang kilo yon, ilang porsyento, halimbawa, pag-aaralan nila yung porsyento. Ilang porsyento ang nahuli niyang gurami, bupuyo, haluan, lidok, at katipa. So, ilang mga porsyento yan? May napansin ako, Yul, hindi mo pa naipaliwanag na gusto, pero kagad nakakonclude na ako. Ang ma-improve dito, yung communication ng pamilya sa anak, which is nawawaglit natin ngayon dahil nakuha na ng God gifts. Allahu Akbar, alhamdulillah, kakalit hinighlight mo yan. Tama po yan. Ang mangyayari po dito sa ating home-based learning ay mapagtitibay natin ang relasyon ng pamilya. Yes. Very important po ito at isa po sa mga prinsipyong sinusunod ng Education Continuity Plan natin na ang proseso at paraan ng pag-aaral ay kailangan makapagpalakas ng relasyon ng pamilya. Bakit kailangan ito? Dahil ang ating primary defense, ang ating pinakapangunahing panlaban sa pandemya ay ang ating depensa ay ang ating pamilya. So kung nasa loob tayo ng pamilya at malakas ang ating pamilya, malakas ang bonding ng pamilya, malakas ang pagsusuportahan ng pamilya, malalayo po tayo sa kapahamakan na dulot ng pandemya. Kaya ma-enhance yung relasyon. So, yung ganun po yun kakali. Yes, another one, dahil sa paralan, limitado ang oras. Pero doon sa bahay, posible, kapatid na yun, na ma-expand nila ang, wala doon sa guide na dapat pag-aralan nila sa araw, pero posible na mayroon pa silang magagawa ang bata na ituturo na wala doon, maaari ito, okay ba yun na, kasi the whole day yan marami silang dapat magawa, actually, ginagawa na natin ito. Wala doon sa sample natin, pero ano mo ngayon, paano yun isasali doon sa sistema na natin? Kasi sa wala home-based doon, learning. Home-based, hindi man doon nakasulat, pero gagawin nila yun. Tulad halimbawa, yung usually ang standard ay pagwawalis, paghugas ng pinggan, natapos na yun, pero ulit-ulitin yun. Paano yun? Isali pa ba yun doon sa learning na yun? O anong tawag natin doon? Hindi man yan siguro maisama sa plano, pero hindi man siguro, halimbawa, binigyan kita ng, ako ang guro mo, Kakaali ha, ikaw ang aking mag-aaral. Bigyan kita ng learning activity sheet. Yes. Nandun sa papel. Sa papel, different activities. Yes. So, halimbawa sa science. Pero wala doon yung pagwawalis. May sasama ba doon ang pagwalis, ang paglaba? Which is very regular routine yan sa bahay. So doon sa isang activity na yun, hindi po yun masasama kakali. Pero, may sasama yun doon sa mga iba pang mga activities na kung saan, sa ibang mga activities natin, may mga tinatanong naman na ano yung mga ginagawa mo pang araw-araw, ano yung nagiging schedule. So tatanungin din po yun ng guro. Tatanungin ng guro yon sa magulang. Kasi very important din naman po yun kakali. Halimbawa, yung paglalaro. Yung pagpapapawis, pag-ehersisyo. Wala naman po yun doon sa learning activity sheet. Pero, yun po ay mahalaga sa development, yan po ay mahalaga sa pagpanatiling ng kalusugan ng bata. So, ang sinasabi po natin kakali ay ang ating ibibigay na learning activity sheets ay hindi niya sasaklawin lahat. Pero posibleng gagawin pa rin ito. Kailangan gawin pa rin. Kasi posible na i-duplicate pa ito ng ating mga magulang at kasi parang mabibigyan siya ng guide, idea na ganito pala ang sinabi pala sa akin yung stats. Ngito tigin, kapakay tigin na among kuro na kapamando ko to sa wata ko to sa
kabatya sa Quran ago kachambayang pwede ituro ko, sabi niya, kasali ba yun doon yung pagtuturo sa pagbasa ng Quran at yung pagsambayang? Kasi sabi niya, ang guro ng anak ko ay Kristiyano, hindi niya yun siguro may isip. Pero ako, regular ko yan na ginagawa. Sabi niya sa anak ko, ngayon sa mga parents, pwede ba nila yun? Parang masasali din doon. Pwede kakali. May subject po tayo dyan na ituturo, ang tawag doon ay edukasyon sa pagpapakatao. Ang edukasyon sa pagpapakatao, lahat po yan galing ng grade 1 nata hanggang grade 12, may edukasyon sa pagpapakatao. EPP. Ngayon, pwedeng i-integrate doon, mahalagang aspeto doon sa subject na yon ang iman, ang faith. So halimbawa, kung ang tatay ng isang mag-aaral ay isang ustad, so pwede siyang magturo ng Arabic, pwede siyang magturo kung ano yung Islam, pwede siyang magturo paano magsambayang para mapatingkad ang faith, ang spirit, ang iman, ang spirituality ng bata na very, very important din para makakope ang bata, maka-adjust ang bata sa ganitong klaseng sitwasyon. So, pinapahalagahan po natin yon kakali. Yun ay pwede pong ituro at maano po natin, masasabi po natin na isasama po natin yon sa mga aralin na nagagawin ng bata sa loob ng pamamahay na pwedeng ituro ng mga magulang o kung hindi man magulang, halimbawa, may kapitbahay silang ustads. Or malapit lang sa kanila. O kaya si ate, usually kasi ang nangyayari, what is going on sa bahay, si ate, si kuya, college na o high school na, pero yung si bunso ay elementary pa. So, pwede si kapatid. Pwede. Tulungan kakali. Maganda yung, kung magagawa lamang po natin ito, ito po ay maganda. Alam nyo po, ito po ang modelo na ginagamit sa Finland, sa Switzerland, sa ibang mga bansa po na mga matataas ang kalidad ng edukasyon. Actually, salita ka pa, matandaan ko noon ang ganito ang sistema na pagtuturo natin. Sa Bangsamoro, ganyan noon, kaya lang hindi natin yung binigyan diin. Yung may guro, ang tawag doon guro pero usually parents, which is sinisimulan natin ito doon sa nakalimutan na lang yan, ito nang may paaralan tayo dahil akala nila doon lang matututunan sa paaralan ang mga knowledge. Pero usually in my family, ganyan ang sistema noon. Kaya lang, parang wala yun hindi yung considered na schooling. No. Kaya nga po kakali, nakakalimutan natin yung pinaka-epektibong paraan ng pag-aaral ay ang pag-aaral na nangyayari sa loob ng pamamahay. Ito po ay ginagawa noong unang panahon at ginagawa rin ngayon ng mga first world countries. Nasanay lang po tayo sa nakalibro. Yes, pangalawa, formal na, sa eskwelahan, no? Opo. Oo, kasi may paralan. Doon ka magpapaturo. Wag dito sa akin, kay busy ako, sabi ni nanay. Usually, ganyan na ngayon Pero noon, hindi Ako, I remember my mother, ay talagang siya ang tinuturo niya lahat-lahat ng dapat magagawain ng isang anak, no? Dapat na gawin niya, which is kung kahit yung pagbabasa ng Quran, itinuturo ito usually sa bahay. Tama po kakali. So, actually kakali, ang inspirasyon po natin nito, inspirasyon ng pagbuo natin ng ganitong klaseng learning delivery, ay ang pagtuturo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ni Prophet Isa alaihi salam. Ang kanilang pagtuturo po napaka-epektibo na simula noon sa panahon nila hanggang ngayon ang kanilang tinuturo ay nandito pa rin at isinasabuhay pa rin, natututunan pa rin, at malamang ang kanilang mga tinuturo ay magka-carry over kahit beyond pa sa atin. So ganun po ka-effective. Na paano po nila tinuturo yon? Ano po ang kanilang metodolohiya?
ang kanilang metodolohiya ay hindi man nakabase sa isang classroom. Diba? Naka-circle sila, meron silang mga shahaba or mga anong tawag doon sa Christian, mga Disipulo. Mga disciples. So, meron silang mga shahaba, mga disciples, tinuturuan nila at yun naman ang mga nagtuturo sa iba't iba hanggang nagkakalat. Ganun po ang ating inspiration. At ano po ang itinuturo? Ang itinuturo ay angkop sa totoong buhay. Mashallah. Na-apply sa totoong buhay. At ito po ang kagandahan ng ating curriculum na sinusunod ngayon. And by the way, hindi nyo po siguro ito sa mga magulang, ang curriculum po na sinusunod po natin ay tinatawag na Most Essential Learning Competencies. Most Essential Learning Competencies, MELC. Yan po ay binigay sa atin ng nasyonal. Galing po sa 14,000 na competencies, yung K-12, binaba po yan hanggang mga 5,000. So bumaba po ng 60%. Yan po ay 40% na lang. Pero yan po ay most essential. Tinawag po yung most essential dahil isang criteria o panuntunan pagtawag ng essential ay yan ay applicable sa real life situation. So yan po ang ating pagtuturo po ngayon ay naangkop doon sa real life setting. Mashallah. Yan yung home-based learning, Sir Yul. Alright. Alam natin, Sir Yul, na marami pa tayong gustong ibahagi sa mga magulang, mga learners, no? Mga kabataan ngayon na nag-aral o yung papa-enroll pa lamang, although may mga naka-enroll na. At I think pag-uusapan natin yung sinasabi mo kanina na MELC, no? Sa susunod nating programa, inshallah. Dahil siyempre, limitado rin ho yung ating panahon sa ating programa dahil sa ang nakayanan lang natin dito sa Voice FM na oras every Monday and Wednesday ay 1 oras lamang. So sa susunod kakali, pag-uusapan naman natin yung most essential learning competency na kung saan ay diyan nakabase yung pagbibigay ng yan ang pag-aaral ng mga bata. Para meron tayong parang pamantayan, no? Sa pagbibigay din halimbawa ng grado sa kanila. Okay. All right. So mga Kabangsamoro, paumanhin dahil sa gusto pa po natin palawigin yung presentasyon ngayon ni Sir Yul Olaya mula sa MBHTE Basic Education Team. Mga Kabangsamoro, kinakapos na ho tayo sa oras. Bagamat, huwag po kayong mag-alala dahil sa susunod na Lunes, siya pa rin yung magpapatuloy na ibigay yung karagdagang kaalaman dito ho sa tinatawag na educational continuity plan. Sa yung final message, Sir Yul, sa ating mga Kabangsamoro, hanggang simulang tawi-tawi, may mga nanonood na sa atin sa Haji Aluk Elementary School sa Tubig, Indangan through Facebook Live natin. Alright, Sir Yul. Alhamdulillah, tuloy-tuloy po ang ating pag-aral, tuloy-tuloy po ang ating pagsisikap at pag-struggle na makapag-provide po tayo ng may kalidad na edukasyon sa lahat ng mga bata sa Bangsamoro. Ito po ay naayon doon sa Bangsamoro Organic Law na sinasabing tayo sa MBHT may magdi-design ng isang education na relevant and responsive to the needs, ideals, and aspirations of the Bangsamoro people. Nagpapasalamat din po tayo sa ating, of course, ang lahat po na ito ay naging posible po, alam po nating lahat dahil kay Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim at ang ating minister, si Minister Mahathir Iqbal. Maraming salamat po sa pagbibigay ng giya, ng guide, ng kumbaga ng order sa atin na tuloy niyo yan. Kaya yan ang tama. Pagbibigay sa atin ng direksyon. So maraming salamat po Kaka Ali, Brother To. Hanggang sa muli po at hindi po tayo magsasawang magpapaliwanag. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat, Sir Yul, hanggang sa muli sa Lunes, inshallah. Samantala, bago po tayo magpapaalam sa ating mga viewers, no,
ay i-announce natin kakali yung winners natin. Meron na palang nanalo. Oo. Oh, doon sa last no na katanungan natin. Okay, dito sa Kalatas, no? Ito na ba yung nanalo? Itong nandito? Si Abdullah si Sumapal from Crossing Simoy, Sultan Kudarat. Then another one, dalawa man. Dalawa. Tag 100 pesos na load. Gianipa Gumama from Banubu, Sultan Kudarat. At salam din mga Kabangsamoro sa mga nanonood sa MBHTE Basilan. And then sina Professor Ali sa Kaluran Ayub, sina Nas Akan ng BTA sa office ho ni Sir Muhagir Iqbal, at yung iba pa sa Lano del Sur, Lano del Norte, at sa Maguindanao areas, no? At sa buong Pilipinas na nakatuto ngayon sa ating live broadcast, mga Kabangsamoro. At yung mga manunood pa sa mga darating na mga araw at linggo, dahil yan ay recorded na yan. Pwede nilang i-replay, pwede nilang panoorin mamaya, bukas, or next week. Inshallah. At salamat din nga pala sa Bangsamoro Communications Network, no, na nakahook ngayon. Live na live tayong napapakinggan sa Bangsamoro Communications Network sa pamamagitan naman ng two-way radio po nila. Sa atin naman mga listeners at saka mga viewers na may access sa internet, meron tayong feedback survey dito. At ang mechanics, mga Kabangsamoro, paki-fill up lamang yung online survey na nakalink sa Bangsamoro Multimedia Network, no? I-click lamang yan at siguro nasa mga 10 to 15 minutes lamang. Inaasahan natin na kapag may mapili doon. Oo, may pupunta sa naturang survey, merong ibibigay rin ang The Asia Foundation ng load. Mas malaki ito kumpara doon sa pakakasagot ng ating katanungan, mga Kabangsamoro. Nasa 300 pesos, dalawang winners per episode, mga Kabangsamoro. Pipiliin natin yun, no? Pipiliin natin. So, check lang po ninyo yan, ha? Mga ka-viewers sa Facebook. Huwag niyong kalimutan yan. Sayang din. Baka kayo ang mapili. Out of 100 o 1,000, dalawa, 300 pesos is malaki-laki rin. Okay. Sa susunod to, pag na episode natin, pag-uusapan natin yung home-based learning pa rin na modality na sinabi ni kapatid Nayul, yung pagtalakay sa development adaptive learning materials for school year 2020 to 2021. At ang lahat na yan, mga Kabangsamoro, ibinigay through memorandum ng MBHTE. Samantala, sa ngalan ho ng aming mga nakakagabay ngayon sa technical control, Voice 39, EBS Abang, ang The Flash, alhamdulillah, sa station manager siyempre ng Voice FM Cotabato, at sa aming radio program team, yun din sa The Asia Foundation, sa Unipad, sa BMN, sa BCN, at naka-live din pala tayo, no, sa BMN at saka sa Voice FM official FB page. At siyempre, tayo nagpapasalamat din sa kay Interim Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim, mga Kabangsamoro, at sa ating boss. Yung sa ating pong Chief Minister ng MBHTE, si Muhagir Iqbal. At of course, kami po ay nagpapasalamat dahil alam ko maraming nanonood ngayon ng mga membro ng Moro Islamic Liberation Front at MNLF. No? Sa inyo pong lahat, atin ito na programa, no? Abangan po niyo, marami rin tayo. Huwag kayong maglala, mayroon tayong tatalakay rin sa mga susunod na episode para po sa inyo po, hindi lang po MBHTE. Pwede nating isingit, lalo na yung pinaka-current event na kailangan ninyong malaman. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi lang po MBHTE. Isasali rin natin yan sa mga susunod na episode to. Inshallah. At sa mga viewers po natin sa ating MBHTE official Facebook page na kung saan ay dyan tayo, mga Kabangsamoro, naka-live ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Hindi na ho natin kayang ubusin ang inyong mga binigay, no, na mga salamat, mga pa-shoutout, di ka pa nga. But then, maraming salamat po sa inyo. Kami po ang inyong regular anchor host. Ito po ang inyong kakali alyansa po, yours truly, Sukran. Wassalamualaikum. At ako naman ang inyong Kabangsamoro, si Tuwalid Alfonso. Hanggang sa muli sa araw ho ng Lunes, inshallah ta'ala, pagkakarinigan ho tayo dito sa 99.0 Voice FM, Cotabato, at sa ating MBHTE social media FB page. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Panduwa MBHTE. Inihahatid ng Ministry of Basic Higher and Technical Education ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamumuno ni Minister Mohager Iqbal. Ang programang ito ay sinusuportahan ng The Asia Foundation sa pakikipagtulungan ng United Youth for Peace and Development. Mga panduwa no MBHTE. Subayin nyo ang programa Mga Panduwa MBHTE. Inihahatid ng Ministry of Basic Higher and Technical Education ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamumuno ni Minister Mohager Iqbal. Ang programang ito ay sinusuportahan ng The Asia Foundation sa pakikipagtulungan ng United Youth for Peace and Development. Mga Panduwa no MBHTE.